Hello guys. Ngayong umaga o ngayong araw ang update natin sa accountant natin. So babalik tayo dun ngayon kasi alas 9 ang bukas nun. So sana nandun si Madam, yung accountant na mag-aasikaso ng taxes natin. Mamaya isi-share ko sa inyo yung mga information sa mga OFW na bago lang dito sa Greece na wala pang idea kung paano mag-asikaso ng tax at kung ano yung mga dapat yung gawin. So, abangan nyo na lang mamaya. Ayan lang siya, oh. Lapit lang niya dito sa accommodation namin. Ito yung supermarket na pinagbibilhan namin madalas. Tapos yun naman, nandyan lang siya, katapat lang. Punta lang tayo doon. Dapat kahapon ang schedule ko, kaya lang tanghali na na-send sa akin ng HR manager yung kailangan kong mga papel para mapabago natin yung address natin dito. Kasi sa mga hindi pa po nakakaalam, hindi po ito yung original na isla ko o yung pinagtatrabahoan ko. Ako po ay nag-transfer lang dito. So ang address po na nakalagay sa akin ay hindi po dito. So kailangan po nating ipa-update yon. At ang makakagawa lang nun ay ang ating accountant o ang logistic. So dito na tayo mga boss. Yan lang siya. Ito lang siya mga boss. So yan lang. Pasok na tayo. Mabilis lang mga boss na update niya na yung address natin, pero kailangan pa daw niya ng 24 hours para pag-update yung address ko na bago na niya. So yun nga, saglit lang. So mamaya isi-share ko sa inyo kung ano yung mga dapat yung mga ipasang requirements para pagpunta nyo sa logistic tuloy-tuloy na kayo. Tapos nahingi na rin ako ng copy ng form niya dito para ma-share ko sa inyo yung mga information na kailangan nyo if ever na kayo ay pupunta sa inyong accountant o sa lawyer. Based lang po to sa experience ko mga boss, hindi po lahat ng accountant or lawyer pare-pareho lang ng pag-process. May kanya-kanya silang diskarte pagdating doon. Bukas babalik tayo ulit para makita natin na updated na yung address natin tsaka yung taxes natin. So yun lang muna sa ngayon. Okay mga boss, i-discuss ko ngayon kung paano ko nagpa-process ng taxes ko. Based lang po to sa experience ko mga boss, no? Sana po makatulong sa mga OFW o kababayan natin na bago lang dito sa Greece o kaya naman bago lang po magpa-process ng taxes nila. So unang-una po sa mga kababayan natin, sa mga walang idea, pwede po kayong magtanong sa mga datihan na kung saan po sila nagpa-process ng kanilang taxes. Like kung may kakilala, may trusted lawyer sila o kaya logistic, lawyer, accountant na pwede nyo pong puntahan para po matulungan kayo kung kung paano po mag-process ng inyong taxes. At unang-una po, kailangan din po na meron kayong account na sa inyong TaxesNet, no, sa website, kasi kailangan po yun ng logistics para mabuksan po ang inyong account. Sila po ang magbubukas nun. Ibibigay nyo lang po sa kanila yung inyong username at password at sila na pong bahala. Tapos sa mga magpa-process din po ng tax dito sa Greece, ipa-check nyo din po yung address ninyo kung tama ba yung naka-address sa inyo. Kasi sa akin po, naka-address po yun doon sa original kong
pinapasukan noon o sa ibang isla. Pero dahil lumipat ako dito sa ibang isla para magtrabaho sa ibang hotel, pina-update ko po ang aking address. So, kailangan po kung saan po kayo nagtatrabaho, doon din po kayo magpapa-address para hindi po kayo magka-problema. Kasi yun po yung chinecheck din ng mga logistics kung tama yung address na binibigay nyo sa kanila. Tapos, nahingi na rin ako ng copy ng authorization to. Authorization, itong hawak ko, dun sa accountant ko para ma-share ko sa inyo yung information na nakalagay dito kung ano po yung mga kailangan ninyo. So, unang-una po, nakasaad dito yung authorization letter na inaalaw natin si accountant na mabuksan yung ating taxes net account. So, yun po yung sinasabi ko kanina nung unang-una na kailangan po ay meron na kayong account sa taxes net sa website para po mabuksan nila. Ngayon, hinihingi po dito sa authorization letter yung pangalan po ninyo, yung full name, kung meron po kayong anak na lalaki or babae, o kung wala naman po, yung pangalan po ng tatay ninyo at pangalan din po ng nanay ninyo. And then pagkatapos naman po, yung tax office credential username, ito po yung username ng inyong TaxisNet sa website. Tsaka po yung password. At hinihingi din po dito yung Social Security Number o yung AMCA. Kailangan nyo po yung maisulat dito or kailangan din po ninyong dalhin para po pagka hiningi sa inyo, alam po ninyo. O kung may copy naman po kayo noon o Xerox, pwede nyo pong ibigay sa kanila. Tapos, yung passport ID o yung passport number natin, hinihingi din nila. And then, kung kailan siya na-issue at saka yung expiration date. Ngayon, yung residence permit ID sa mga may card na to, may number doon sa pinakaitaas niya o yung serial number na pinakataas yung malaki, yun yung isusulat ninyo dito sa hinihingi nila. Tapos, kung kailan ang expiration date ng inyong TRC o yung residence card. Tapos, hinihingi din dito yung inyong mobile number o yung mobile phone. Yung gamit po ninyo, kung ano po yung network na gamit ninyo dito, kailangan po ninyong ibigay yun. Tapos, yung email po ninyo. Kasi, dyan po sila nag-update sa inyo kung okay na po yung processing ng inyong tax. Like me po, gaya kanina, sabi niya, nabago na niya yung address or na-update na niya yung address na pinapa-update ko or yung pinapabago ko dahil nga nandito na ako sa bago kong pinapasukan na employer. So, kailangan daw po muna namin mag-antay ng 24 hours para po ma-update na yon o ma-maintain na yung address na nandun. So, yun lamang po ang nakasaad dito na hinihingi nila para mabilis lang din po nilang ma-process yung inyong TaxesNet website. So, wala na pong tanong-tanong, dito na lang po nila titignan. So, disclaimer lang po, no, hindi po lahat ng accountant or lawyer ganito po. Based lang po ito sa experience ko dito sa pinuntahan kong accountant. So, baka po sa inyo iba, baka po sa inyo hihingin sa inyo, susulat nyo po, ganun. Sa kanya kasi meron na siyang ganito. Meron na siyang form na binibigay. So, bukas po, i-update ko kayo kung ano na pong balita dun sa pinapa-update kong address at saka po kung yung pagko-commute po or pag-compute sa aking tax kung meron po akong babayaran or wala. Kasi kailangan po na, gaya ng sabi ko, kailangan po natin yung mapakompute para malaman natin kung meron po tayong babayaran o wala. Okay? Dahil kung hindi po ako nagkakamali, hanggang July lang po ata ang filing ng tax dito. Pagka hindi po kayo comply, baka po ma-penalty kayo. Okay po? So, hindi ko pa po muna matidiscuss ngayon kung paano tayo makakapagbayad
siguro sa mga next videos, pwede ko na pong madiscuss yun kapag ka ako po yung magbabayad na at isi-share ko po sa inyo. So, yan lang po muna sa ngayon mga boss. Yung ating video, sana po makatulong at pakishare naman po sa mga kababayan natin na nandito sa Greece, sa iba't ibang isla, nasa cities, sa Crete, o sa lahat po ng mga baguhan na wala pong idea kung saan po sila pupunta para makapagpa-asikaso ng kanilang tax. Maraming salamat po mga boss. Ingat po kayo. Bye.